Tahimik na nakatanaw sa labas ng classroom nila ang lalaking si Renz, isang estudyante ng criminology. Kasalukuyan siya nangangarap ng gising habang nakatanaw sa malayo. Wala ang kanilang teacher sa next subject, kaya kanya-kanyang hanap ng pamatay oras ang mga kaklase niya. Ang iba ay naghaharutan sa loob, ang iba naman ay nagsibaba para kumain sa kantin. Ay dahil sa hindi naman siya gutom, kaya hindi rin siya sumama noong mag-ayang magmerienda ang kanyang best friend na si Troy. Malayo ang iniisip ni Renz. Naiisip niya kasi na ilang buwan na lang ay graduation na nila. Marahil karamihan sa kanyang mga kaklase ay dadalo ang mga nanay at tatay sa pagdiriwang ng graduation. Samantala siya, tanging ang kanyang tatay Nelson lamang ang aakyat. Bata pa siya noong mamatay ang kanyang ina. Ang sabi ng kanyang ama na pinatay ito nang nanloob sa kanilang bahay para pagnakawan sila. Maswerteng na itakas niya ito, kaya pareho silang nakaligtas. Iyon ang paulit-ulit na kwento sa kanya ng kanyang ama. Pero habang nagkakaisip siya, ay hindi na siya masyadong kumbinsido roon. Dahil bakit kahit minsan ay hindi man lang sila umuwi sa probinsya ng kanyang ama sa Rojas, Palawan, para man lang madalaw ang puntod ng ina. Ayon sa kanyang ama, nawala naman raw kasing puntod dahil dinala ng mga nanloob sa kanila ang kanyang ina habang naghihingalo ito. Dahil na rin sa nag-aral siya ng pagkapulis, kaya natuto na rin siyang magtagni-tagni ng mga statement. Kung nagtutugma ba o maaaring walang katotohanan, kaya para sa kanya, hindi nagsasabi ng totoo ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi niya ito magawang mapiga ng impormasyon dahil sa tuwing magtatanong siya tungkol sa kanyang ina, ay nagagalit ito. Nasa pagbumuni-muni si Renz nang tapikin siya ng kanyang kaibigang si Troy na galing ng kumain sa kantin. "Uy, Part, ang lalim ng iniisip mo ah. May problema ka ba?" "Wala naman, Part. Iniisip ko lang kung saan kaya masarap magbakasyon after ng graduation. Ayoko naman na magtrabaho agad. Magpapahinga muna ako ng kahit 2 buwan bago muling bumalik sa sibilisasyon. Gusto ko magpunta sa probinsya." "Oh, saang probinsya naman?" "Sa probinsya sana ng mama ko. Dahil kahit minsan ay wala akong nakilala o nakausap man lang sa mga kamag-anak ni mama o ni papa. Kapag tinatanong ko naman si papa, ay puro lang init ng ulo ang pinantatapat sa akin. Mukhang may hindi magandang karanasan siya roon eh, kaya ayaw niyang napag-uusapan." "Eh di maganda yung plano mo. Sasamahan kita. Adventure trip. Dalaw lang tayo sa inyo ng isang araw. Hahanap lang tayo ng mapag-istayan na hotel. Tapos kinabukasan ay alis na tayo. Punta na tayo ng El Nido. Diba sa Palawan yun? Doon na tayo magtagal." Pinag-iisipan pa lang ni Renz ang isasagot, ay bigla nang sumulpot ang 3 pa nilang kaibigan na sina Warren, Jethro at Jerry. "Yun no, usapang outing to. Sama kami dyan." Sabi naman ni Troy, "Abay oo naman, para mas masaya. Isasama ko nga rin si Christy. Mahilig sa out of town yun eh. Tsaka si AC Part, isama mo na rin. Para 2 naman silang babae na kasama sa outing." Sumagot naman si Renz. "Kayo talaga? Wala pa nga akong sinasagot sa paanyaya nitong si Troy. Puro na kayo oo, sasama ka agad. Magpapaalam muna ako kay Papa. Tsaka magtatanong kung sino ang kamag-anak namin roon. Pero sa pagkakaalam ko, yung address na nakasulat sa birth certificate ko ay iyon din mismo ang address na tinirhan namin roon. Kaya kahit pa hindi tayo bigyan ng impormasyon ni Papa, ay makakarating pa rin tayo. Tapos doon na tayo magtanong-tanong." "Ayos yan! May date na ba tayo ng pag-alis?" tanong ni Jet.
Saka na natin isipin ang date kapag nakausap na natin sina AC at Christy. Sagot naman ni Renz. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Sumapit na ang araw ng pagtatapos ng pag-aaral ni Renz. Matapos ang graduation ceremony, ay kumain lang silang dalawang mag-ama sa isang restaurant sa loob ng SM San Lazaro. Pagkatapos ay sabi ng kanyang ama, "Anak, parang gusto ko mag-inom kaunti ah. Tara sa Mabini." "Sige po pa, walang problema sa akin." "Pero anak, ayoko nang maingay ha. Gusto ko yung mga acoustic live band lang ang tumutugtog." "Abay oo naman po pa, maraming mapagpipilian doon." Sakay ng taxi ay bumiyahe na sila patungo roon. Napili nila ang isang bar na may open area na nakatapat sa tabi ng Baywalk. Umorder ng isang bucket na San Mig Light at sisig si Renz para may maipulutan sila ng kanyang ama. Pareho sila ng kanyang ama na hindi madaldal. Masaya na sila sa mga panahong magkaharap lang, nag-iinom o kumakain. Kahit pabubuko lang ang bibig kung may itatanong o may sasabihing mahalaga. Hanggang sa maisip ni Renz ang bakasyon nila ng kanyang mga kaibigan. "Pa, may mga kamag-anak pa ba tayo ron sa Rojas?" "Oo anak, mga malalayong pinsan ko. Ang tito mo kasi ay nasa norte na. Bata pa siya noong inampu ng tiyuhi namin." Sinong pinsan naman po ang naroon pa?" "Si Tia Rosa mo, pinsang buo ko iyon." "Anong barangay at street nga yun pa? Yung dating tinirahan natin roon?" "Teka anak, may balak ka na naman bang mag-usisa roon? Di ba sinabi ko na sa'yo, wala ka nang mapapala kung magpupunta ka pa roon? Tsaka, sobrang delikado. Kaya nga magmula noong mamatay si mama mo, ay hindi ko na gustong bumalik pa roon." "Bakit nga po pa? Ano bang nangyari sa inyo roon pa? Ba't parang ayaw na ayaw niyong bumalik pa roon? Tsaka di ba, marami ka pang kamag-anak roon?" "Oo anak, taga roon nga ako. At may ilan din kamag-anak ang iyong ina. Pero walang maganda sa lugar na iyon. Puro lang peligro ang naroon. Kaya wag mo nang balakin magbalik pa roon. Mapapahamak ka lang. Sayang naman ang pinag-aralan mo kung madidisgrasya ka lang doon." Wika pa ni Mang Nelson sa kanyang anak habang inaalala ang kanyang mga naging karanasan sa lugar kung saan rin nawala ang kanyang asawa. Hindi niya kayang maipagtapat sa kanyang nag-iisang anak na siya mismo ang pumatay sa ina nito. Sa probinsya ng Palawan, ipinanganak at lumaki si Mang Nelson. Masaya at simple ang kanilang pamumuhay. Meron siyang nag-iisang kaibigan. Ito ay si Arnulfo o Upong sa Palayaw. Parehong nagtatrabaho sa isang malawak na taniman ng mais ang kanilang mga ama. Ang ina ni Upong ay sumasideline bilang labandera sa mansyon ng pamilya Duarte, na siyang nagmamay-ari ng lupaing pinagtatrabahuan naman ng mga ama nila Nelson at Upong. Ang ina naman ni Nelson ay nagluluto ng mga pangmeryenda tuwing hapon na kanyang inilalako sa mga taniman kung saan naroon nagtatrabaho ang kanyang asawa. Inililista niya lang ang mga kinukuha ng mga trabahador at sa tuwing araw ng sahod na lang ang paniningil. Simple at tahimik ang pamumuhay nila doon sa kanilang lugar. Hindi rin kalayuan ang distansya ng bahay nila Nelson at Upong, kaya madalas ay nagsasabay na sila sa pagpasok sa paaralan. Isang tanghali, habang naglalakad ang dalawa papauwi sa kanilang mga bahay, ay nagtanong si Upong, "Nelson, anong pangarap mo paglaki?" Gusto ko maging doktor para magkaroon ng doktor dito sa atin. Di ba, wala naman tayong doktor dito. Health center lang at mga nurse ang meron. Kaya tuloy kapag merong may sakit ay namamatay na lang nang hindi malang natitignan ng doktor. Ikaw ba, Upong? Anong pangarap mo?" "Ako?
Gusto kong yumaman. Gusto kong maging mayor para marami akong pera. Siga pa ako dito sa lugar natin. Nakita mo naman siguro si mayor kapag dumadaan, di ba? Maraming bodyguard. Lahat may mga baril. Ang astig noon. Muli namang nagsalita si Nelson. Tapos, kapag naging mayor ka na, tutulungan mo na ang mga mahihirap para umunlad ang kanilang mga buhay? Ha? Bakit ko sila tutulungan? Mga tamad ang mga iyan, kaya sila mahirap. Kasi kung masipag sila, hindi sana sila naghihirap. Kaya dapat matuto silang maghanap buhay ng mabuti para yumaman, hindi yung aasa sa tulong. Grabe ka naman, tol. Para mo naman sinabing tamad ang mga magulang natin. Ang sipag kaya nila. Araw-araw silang nagpupunta sa bukid para magtrabaho, di ba? Tapos si mama mo naman ay nagtatrabaho din kila Senyor Virgilio. Tamad pa ba ang tawag mo doon? Oo, tamad sila. Kulang pa yung ginagawa nila. Kasi kung masinipagan pa nila, edi mas aangat pa ang buhay namin. Hindi yung katulad nito ngayon na isang kahig isang tuka lang ang buhay namin. Grabe ka talaga sa mga magulang mo, tol. Basta ako, mahal ko ang mga magulang ko. Proud ako sa kanila dahil nakikita kong masipag sila at naghahanap buhay sila ng mabuti para sa aming pamilya. Alam mo, Nelson, ang babaw mo. Bata ka pa nga talaga. Napakain ka lang ng 3 beses isang araw. Kontento ka na roon. Proud ka na agad sa kanila. Hindi ka nga mabilhan ng bagong sapatos, oh. Pambabara nito sa kaibigan. Bakit? Ikaw rin naman na, bata pa. Kita mo nga, pareho lang tayong nasa grade 4. Paano ko naging mas matanda? Oo nga, pareho tayong nasa grade 4. Kasi kasalanan ito ng mga magulang ko. Late nila ako pinag-aral. Pero mas matanda ako sa iyo at mas matanda ako mag-isip. Pagmamayabang pa ni Opong. Di ikaw na ang matanda. Iyon na lang ang nasabi ni Nelson sa kaibigan. Papalapit pa lang sila sa bahay nila Opong ay nakita nilang naroon sa isang maliit na kubong pahingahan ang tatay ni Nelson at ang tatay ni Opong na may kausap na 5 kalalakihan na maayos ang mga pananamit. Halatang hindi ang mga ito magsasaka at may nakaparadang mamahaling sasakyan din sa harapan ng bahay nila Opong. Nelson, anong meron? Bakit maraming tao sa kubo namin? At nandyan din pala si itay mo. Abay malay ko. Alam mong magkasama tayo sa paaralan buong umaga, di ba? Kaya paano ko malalaman? Ay, oo nga pala, tama ka. Sagot pa ni Opong na nakaramdam ng kaunting pagkapahiya dahil sa pambabara ng kaibigan. Halika na, Nelson, puntahan natin sila tatay. Alamin natin ang pinag-uusapan nila. Lumapit na nga ang dalawa. Pero bago pa sila makalapit ng tuluyan, ay nakita na sila ng kanilang mga ama. Nagsalita ang ama ni Nelson. Nelson, anak, ito, dalhin mo na sa atin. Sabihin mo kay inay mo na uuwi na ako mamaya lang kaunti. May pinag-uusapan lang kaming mahalaga. Sabay abot nito ng isang lalagyanan na may lamang daing na matambaka. Sige po itay. Sige Opong, pauna na rin ako sa iyo. Paalam naman ito sa kaibigan. Malungkot na umuwi si Nelson dahil gusto niya pa sanang marinig ang pinag-uusapan ng mga matatanda. Pero pinauwi na siya agad ng kanyang ama. Si Opong naman ay pinapasok din ng kanyang ama at sinabihang mauna ng kumain at isabay ang mga kapatid. Dahil sa gusto din marinig ni Opong ang pinag-uusapan ng matatanda, kaya ipinaghain niya lang ng pagkain ang 2 kapatid tapos iniwan na. Nagtago siya sa likurang bahagi ng bahay kung saan hindi siya mapapansin upang marinig ang pinag-uusapan ng matatanda. Makalipas ang mahigit 1 oras ay natapos na ang pag-uusap ng mga kalalakihang naroon. Umuwi na rin ang tatay ni Nelson, kaya dali-dali nang tumakbo sa kusina si Opong, saka nagsandok ng pagkain at nagsimulang kumain. Oh, anak, kanina pa kita pinapakain ah.
Di ka pa rin tapos? Tapos na ba kumain ang mga kapatid mo? Opo tay, tapos na po. Andrea, halika na, kumain na tayo. Tawag pa ng tatay ni Upong sa asawa nito upang magsabay na silang kumain. Habang kumakain ay nag-uusap ang mag-asawa. Rogelio, ano daw ang sadya nila Engineer Castro? Tanong pa ni Aling Andrea na nanay ni Upong. Meron daw silang treasure hunting expedition. May malaking kayamanan daw na nakatago doon sa kuweba sa paanan ng bundok. Nangangailangan sila ng 20 katao na maglilabor. Malaki ang alok na arawang bayad. At kung may mahuhukay na kayamanan, ay meron pang bonus lahat ng tauhan. Ah, talaga? Ayos yun ah. Sagot pa ng asawang si Aling Andrea. Sumabat naman si Upong. Oo tay, ayos yun. Kapag ikaw ang unang nakahukay ng kayamanan, ay magbulsa ka kaagad at huwag mong ipaalam sa mga kasama mo para maging mayaman na tayo kaagad. Sabi naman ng ama. Ano ba kayo? Oo nga, maganda ang pasahod roon, pero sobrang delikado noon. Paanong delikado, Rogelio? Maghuhukay lang naman kayo, di ba? At malamang, gagamit kayo noong mga plastik na sombrero. At baka may mga equipment pa na ipapagamit. Hindi naman siguro iyon mano-manong hukay gamit ang pala at bareta lang. Litaniya ni Aling Andrea. Oo nga, tama ka naman dyan iyang. Maghuhukay nga lang, pero nabalitaan ko dati na may mga naghukay na rin doon. Huminto lang kasi marami ang namatay at marami rin ang mga nawala. Lahat daw kasi ng mga ganyang kayamanan ay maraming nakalagay na patibong at may mga engkatong nakabantay para hindi mahukay ng kung sino-sino lang. Iyong mga kamag-anak lang noong naglibing ng kayamanan ang nakakaalam kung ano-ano ang patibong na inilagay at kung paano ang gagawin para hindi madisgrasya. Muli namang sumagot si Upong. Ano ka ba tay? Tinatakot lang kayo noong nagkwento para hindi hukayin ang kayamanan. Sige na tay, sumama na kayo. Para yumaman na tayo at makapagpagawa na tayo ng mansyon at hindi na kayo magtatrabaho pa sa maisan. Kung patuloy kayo magpapadala sa takot, edi habang buhay tayo magiging mahirap. Kung kontento na kayo sa mahirap nating pamumuhay, ako hindi. Wika pa ng batang si Upong. Namula ng bahagya ang mukha ng ama at nakaramdam ng pagkainsulto. Pero bago pa siya magsalita, ay inunahan na siya ng kanyang asawang si Aling Andrea at sinabing sumasang-ayon din ito sa sinasabi ng anak dahil pagod na ito sa pagtatrabaho niya bilang labandera sa mansyon ng kanilang amo. Napabuntong hininga na lang si Mang Rogelio na ama ni Upong habang nakatanaw sa bintana kung saan makikita ang bundok na sinasabing may mga nakatagong kayamanan. Ano tay, sasama ka na? Muling tanong pa ni Upong sa kanyang ama. Sige, kung yun ba ang gusto nyo, edi sige na lang. Handa naman akong gawin ang lahat para sa inyo eh. Nakangiti pero may kaunting pag-aalala na pagkakasambit pa ng ama. Bata pa lang kasi si Rogelio ay nabalitaan niya na ang tungkol sa mga aswang na nakatira sa kabilang bahagi ng bundok. Kung sa umaga pupuntahan ay isang tahimik na pamayanan ng maliit na tribo lang ang naroon. Hindi sibilisado ang paraan ng pamumuhay. At masasabing makita mo lang ang kanilang pamayanan o ang mga tao roon ay mananayo na agad ang iyong mga balahibo sa bato, mandidiri at kikilabutan. Isa iyon sa mga naiisip niya kaya siya natatakot na sumama sa paghuhukay ng kayamanan. Pero anong magagawa niya na pagkaisahan na siya ng kanyang asawa at panganay na anak? Siguradong ituturing siyang duwag at walang kwentang ama ng mga iyon kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon na kumita ng malaki. Sa bahay naman nila Nelson. Oh, Samuel, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami nagugutom kakahintay sa iyo eh. Wika pa ni Aling Linda na asawa ni Mang Samuel. Ah,
Ganun ba? Sana nauna na kayong kumain ni Nelson. Ano ka ba, Samuel? Ang sarap nitong ulam natin na inihaw na daing na matambaka. Masarap ito kapag sabay-sabay tayong kumain. Ah, may punto ka naman riyan, mahal. Eh bakit ka ba natagalan? May problema ba si kumparing Rogelio? Tanong pa ni Aling Linda. Ah, wala naman. Dumating kasi sila Engineer Castro. Inaalok kami ng trabaho. Anong trabaho naman daw? Laborer daw sa treasure hunting nila. Ah, talaga? Saan naman? Diyan lang sa kuweba sa paanan ng bundok. Isa daw sa mga kuwebang nandyan ay may nakatagong kayamanan. Ah, talaga, mahal? Oo daw eh. Eh anong plano mo? Gusto ko sanang sumama. Okay lang ba sa inyo? Natingilan naman sa pagkain sina Aling Linda at Nelson. Mahal, wag na. Delikado dyan. Hindi mo ba nabalitaan na marami ang naghukay dyan dati pa? Narinig ko ang kwentong yun noong bata pa ako. May mga namatay daw doon kasi may mga nagbabantay na engkanto sa kayamanan. Tsaka yung iba naman ay nawala na lang bigla tapos hindi na nakita pa. Oo, tama ka, Linda. Narinig ko na rin yun dati pa. Pero iba na ang panahon ngayon, makabago na. Wala na ang mga ganun. Tsaka may mga aparato naman daw sila engineer na titingin kung may kakaiba ba sa loob. Tsaka malaki ang pasahod. 3 doble ang laki sa arawang sahod ko sa maisan. Sigurado makakaipon tayo agad noon. Lalo at ilang taon na lang mag-aaral na ng high school ito si Nelson. Sumagot naman si Nelson. Wag na po, tay. Patagal pa naman ako mag-high school. Buntis na rin ang kalabaw nating si Uring. Pagkapanganak niyan, aalagaan ko na lang mabuti. Tapos paparamihin ko. Pati na ang alaga kong manok ay paparamihin ko na rin. Para may mga maibenta tayo kapag mag-aaral na ako ng high school. Delikado yun, tay eh. Tsaka malayo. Mabuti doon sa maisan ay pwede kitang daanan doon tuwing hapon pagka-uwi ko galing sa paaralan. Para sabay na tayo maglalakad pa uwi. Sigurado kayo dyan? Tanong pa ni Mang Samuel sa kanyang mag-ina upang kumpirmahin ang desisyon ng mga ito. Oo naman, mahal. Hindi naman tayo nagugutuman. Kahit papaano ay nakakaipon pa nga tayo dahil mabenta rin naman ang mga paninda kong pangmeryenda. Kahit paunti-unti ay ayos lang. Basta ang mahalaga ay hindi ka malalayo sa amin at malayo ka sa disgrasya. Eh di sige, kung hindi na talaga magbabago ang desisyon nyo, sasabihin ko na lang kay pareng Rogelio na hindi na ako sasama. Kinahaponan nga ay ipinaalam ni Mang Samuel sa kumparing si Rogelio ang kanyang desisyon na hindi nasasama sa alok na pagtatrabaho sa treasure hunting expedition. Kinabukasan, habang naglalakad papuntang paaralan, sina Opong at Nelson ay nagsalita si Opong. Nelson, alam mo na ba ang pinag-usapan nila tatay kahapon noong naroon sila sa kubo sa harapan ng bahay namin? Oo, paghuhukay daw ng kayamanan. Eh di, kasama na ni itay ko ang itay mo ngayon na papunta sa paanan ng bundok. Hindi. Ha? Bakit? Hindi kami pumayag ni inay. Hindi naman kami nagugutuman. At kahit papaano ay kumikita din naman si inay sa pagtitinda ng kakanin. Kaya hindi na kailangan ni tatay na sumama pa sa ganoon kadelikadong hanap buhay. Ay sus, ang bobo nyo talaga. Hindi nyo ba alam na sa isang iglap lang ay pwede kayong yumaman? Kapag nakita nila ang kayamanan? Oo, alam namin yun. Pero hindi naman namin kailangan yumaman. Ang mahalaga sa amin ni inay ay wag malayo sa amin si itay. Ay, wala talaga kayo sa tamang pag-iisip at wala kayong pangarap sa buhay. Kapag yumaman kami, pagtatawanan na lang talaga namin kayo dahil sa kabubuhan nyo. At doon nyo palang pagsisisihan ang desisyon nyo ngayon. Ano ka ba, Opong? Kahit naman hindi kami yumaman ay okay lang. Kaya hindi mo kailangan pagtawanan ang mga katulad namin
na hindi naman naghahangad ng sobra-sobra sa buhay. Ang mahalaga, masaya kami at hindi nagugutuman. Okay, edi magsaya na nga lang kayo sa pagiging mahirap. Tara, bilisan na natin. Mukhang magsisimula na ang flag ceremony. Kapag nahuli tayo, pagsusuluhin na naman tayong papakantahin sa gitna. Wika pa ni Upong at nauna na sa pagtakbo patungo sa pila sa harapan ng flagpole. Maayos naman ang buong maghapon nila Upong at Nelson sa paaralan. Kinabukasan ay muli na namang nagsabay sa pagpasok ang magkaibigang Upong at Nelson. Kumusta, Upong? Nakauwi na ba si tatay mo? Ano ka ba? Hindi naman ganun kabilis maghukay ng kayamanan at mabato ang lupa doon sa paanan ng bundok. Kaya matatagalan pa sila bago makauwi. Ha? Ibig mong sabihin, hindi uuwi sa inyo si Ninong kada hapon? Oo, 1 buwan daw ang trabaho nila bago uuwi. Hala, ano yun? Walang araw ng pahinga? Oo, wala. Mas okay iyon para mas malaki ang maiuwi na pera sa amin ni tatay. Dahil araw-araw siyang may sahod. Ah, ganun ba? Nakakapagod naman yun. Kawawa naman pala si Ninong Rogelio. Ano ka ba? Hindi yun kawawa. Tama lang yun kasi tatay siya. At umaasa kami na kumita siya ng malaki para yumaman kami. Hindi gaya ng pamilya nyo na walang pangarap na yumaman. Hindi na sumagot pa si Nelson. Dahil kahit anong gawin niyang paliwanag, ay mukhang hindi na mababago ang pananaw ng kanyang kaibigan. Mas mahalaga rito ang pera at pagyaman kaysa kaligtasan ng ama nito. Mabilis na lumipas ang mga araw na natiling normal ang pamumuhay ng pamilya ni Nelson. Kapag araw ng Sabado at Linggo ay si Nelson ang nagtitinda ng mga kakanin na paninda ng kanyang ina para magkaroon din ito ng oras para maglaba ng mga damit nila. Tapos sa kinahapunan ng Sabado ay pupuntahan naman ni Nelson ang kanyang ama sa taniman ng mais para hatiran ng meriendang kakanin. Tapos sabay na silang uuwi. Makalipas ang halos 1 buwan, magtatanghali noon. Naglalakad na pauwi ang magkaibigang Nelson at Upong nang makarinig sila ng isang malakas na pagsabog mula sa paanan ng bundok. Medyo may kalayuan iyon sa kinaroroonan ng barangay nila, pero dahil sa mataas nga ang bundok at puro pananim na tubo at mais lang din ang nakapalibot sa may ibaba, kaya makikita talaga ang makapal na usok na umuusbong mula doon. Gulat na gulat ang dalawa na napatingin doon. Hala, Upong, may sumabog doon sa bundok. Di ba nandoon pa si tatay mo? Nag-aalalang wika ni Nelson. Oo, naroon pa siya. Pero huwag kang mag-alala, Nelson. Sigurado ako ligtas si tatay doon. Mautak yun at magaling dumiskarte. Tsaka sa pagkakaalam ko ay ginagamitan din talaga ng dinamita kapag naghuhukay ng mga bundok para matibag ang matitigas na bato. Saka gagawin uli ang mano-manong paghuhukay ng mga tao. Sigurado ka, Upong? Ganun lang yun? Oo, maniwala ka sa akin. Kilala ko ang tatay ko, malakas yun. At hindi niya kami pwedeng biguin ni nanay. Umaasa kami na makakauwi siya at makakapagdala ng maraming pera o di kaya ginto. Okay, sana nga okay lang si Ninong. Sagot naman ni Nelson. Nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawang magkaibigan. Pagkalubog ng araw ay magkasama na sa hapagkainan ang buong pamilya ni Nelson at pinag-uusapan ang kanilang narinig na pagsabog mula sa bundok. Nag-aalala din ang mga magulang ni Nelson dahil naroon ang kumpare nilang si Rogelio na tatay ni Upong. Kinabukasan, gaya ng pangkaraniwang araw, ay maagang umalis ng bahay si Nelson upang pumasok sa paaralan. Dadaanan niya pa kasi ang kaibigang si Upong sa bahay nito na madalas ay hindi pa tapos magbihis tuwing dadaanan niya. Malayo pala siya sa bahay ng kaibigan ay napansin niyang
May sasakyan na nakaparada sa harapan ng bahay nito. Ito din ang sasakyan na nakita niya noong naabutan nilang may mga kalalakihang kausap sina Mang Rogelio at ang tatay ni Nelson na si Mang Samuel. Nakita niyang kinakausap ng mga kalalakihan si Aling Andrea habang umiiyak ito. Si Upong naman ay mukhang galit ang mukha na umiiyak din sa may gilid. Nilapitan ito ni Nelson para sana sabihan na magbihis na para makapasok na sila sa paaralan. Pero hinarangan siya ni Mang Tanoy. Iyon ang kakilala nila Mang Samuel at Mang Rogelio na nagpakilala sa kanila kay Engineer Castro. Nelson, sige na, pumasok ka na sa paaralan. Hindi ba pasok si Opong? Ha? Bakit po? May nangyari po bang masama kay Ninong Rogelio? Oo, kasama siya sa 10 trabahante na natabunan noong bumagsak ang itaas na bahagi ng kuweba noong may sumabog. Ibig niyo pong sabihin, patay na si Ninong? Hindi pa namin alam, pero malaki ang posibilidad na patay na nga siya. Dahil maliban sa bigat ng mga bato na bumagsak, ay may naamoy rin kaming nakamamatay na gas mula doon sa kuwebang pinagsabugan. Kaya sige na, tumuloy ka na sa paaralan. Pagtataboy sa kanya ni Mang Tanoy, nakabarangay lang din nila. Maluha-luha naman na naglakan papalayo si Nelson habang iniisip ang nangyari sa kanyang ninong. Kinagabihan ay napag-usapan nilang pamilya ang masamang balita na nangyari kay Mang Rogelio. Napayakap nilang si Mang Samuel sa kanyang asawa at anak na si Nelson. Mabuti na lang at hindi siya pinayagan ng mga ito. Dahil kung hindi, ay maaaring kasama na rin siya sa mga natabunan noong gumuho ang kuweba. Lumipas ang 2 linggo, wala pa rin naibalik na labi ng mga natabunan. Sinabi ng mga naulilang pamilya na magsasampa ang mga ito ng reklamo kapag hindi gumawa ng paraan ang kumpanya ni Engineer Castro na maibalik ang kanilang mga padre di pamilya, buhay man o patay. Kaya napilitan ang kumpanya na mag-arkila ng makinaryang maghuhukay at mag-aalis noong mga batong tumakip sa bukana ng butas. Makalipas ang 1 linggo, ibinalita ni Engineer Castro na maaalis na nila lahat ng nakatakip na bato sa bukana. Kaya siguradong malalaman na kung may natira pang buhay sa mga natabunan. Kaya naman kinabukasan ay maagang nagsipunta ang mga kaanak sa paanan ng bundok. Nag-arkila sila ng jeep para makarating roon sa may paanan. Naroon nga sila noong maialis ang pinakahuling bato na tumakip sa butas. Pero nanlumo sila nang makitang gutay-gutay na katawan ang naroon. Naroon ang mga buto at bungo pero mukhang kinain ng mga mababangis na hayop. Dahil walang natirang laman, punit-punit rin ang mga damit. Napabulong ang matatanda na hindi mabangis na hayop ang may gawa noon, kundi mga aswang. Pero ayaw nilang isatini dahil baka sabihin ng kumpanya na wala silang dapat bayaran dahil hindi naman namatay sa pagguho ng lupa ang mga tauhan, kundi sa pag-atake pala ng mga aswang. Kanya-kanyang kuha ng mga natitirang alaala ang mga naroon. Kahit pa wala ng laman ang mga buto, basta kung anong buto ang naroon malapit sa damit na alam nilang kamag-anak nila, ay iyon na ang kanilang kinukuha na siyang iginahon at inilibing sa sementeryo. Magmula noon ay palagi ng tulala ang batang si Opong. Hindi na rin ito pumapasok sa paaralan kahit pa dinadaanan siya ni Nelson araw-araw. Isang hapon, natatarantang dumating sa bahay ng pamilya ni Nelson si Aling Andrea. Hinahanap ang anak. Ang sabi naman ni Nelson na hindi niya nakita dahil pagka-uwi niya galing sa eskwela ay sa taniman ng mais siya dumiretso para magsabay na sila ng kanyang amang si Mang Samuel. Sa pag-uwi, ang ginawa ng pamilya ni Nelson
ay tumulong sila sa paghahanap kay Upong. Inireport na rin sa barangay pero hindi na nakita pa si Upong. Ang hinala ni Nelson ay pumunta iyon sa bundok kung saan namatay ang kanyang ama. Noong huli niya kasi itong makausap, hindi nalulungkot si Upong sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagagalit siya dahil namatay iyon nang hindi malang sila nabibigyan ng kayamanan. Mahirap na nga raw sila noong nabubuhay pa ang ama. Mas lalo pang magiging mahirap ngayong pumanaw na ito. Isinisisi niya sa kanyang ama ang kanilang pagiging mahirap. Kaya gagawa raw siya ng paraan para maiwanan ang mahirap na buhay na siyang kinalakihan. Magmula nga noong mawala si Upong o Arnulfo ay wala nang nakakita pa ritong muli. Matapos makagraduate ni Nelson ng high school, ay kinuha ito ng kamag-anak upang maging boy sa garahe na pagmamay-ari noon ng mga taxi. Doon na rin natutong mag-drive si Nelson at kalaunan mula sa pagiging car wash boy ay naging taxi driver na rin siya. Doon niya nakilala ang kanyang naging asawang si Lydia. Taga Maynila ang dalagang ito, pero may mga kamag-anak rin daw sa Palawan. Pero hindi nga lang nadadalaw o nakikita mula ng magkaisip. Isang araw, may naisakay na isang dalagang kolehiyala si Nelson sa kanyang minamanehong taxi at hindi sinasadyang nawawala ang wallet ng dalagang iyon, kaya hindi niya na ito pinagbayad. Pero noong nasa garahe na siya, ay nakita niya ang wallet ng dalaga sa ilalim ng upuan. Kaya naman, pinuntahan niya ito sa bahay kung saan niya inihatid. At doon nagsimula ang kanilang love story ng kanyang asawang si Lydia. Makalipas ang 3 taon, matapos mailuwal ni Lydia ang kanilang panganay ni Nelson na si Lorenzo, ay nagpasya silang umuwi ng Palawan. Nag-aagaw buhay na raw kasi ang ama ni Nelson na si Mang Samuel. Nakapagtataka dahil hindi naman sakitin ang matanda. Pero noong minsang magkaroon ng diferensya sa baga, ay nagtuloy-tuloy na at naging mahina na rin ang pangangatawan. Pagkarating nila Nelson sa kanilang baryo, ay agad niyang ipinaospital ang ama. Pero ayon pa sa mga doktor, ay malabo na itong makarecover pa. Depende na lang kung kayang dalhin sa Maynila. Pero siguradong payat ang halagang 500,000 para sa panggasto sa gamutan. E wala namang ganoong kalaking pera si Nelson. At kahit pa magkaroon siya ng ganoong kalaking pera, maliit pa rin ang posibilidad na makaligtas pa ang kanyang ama. Kaya naman, sinamahan na lang nila ito hanggang sa huling sandali ng buhay. Ayon pa kay Aling Linda na siyang ina ni Nelson, nawala na sa barangay nila ang pamilya ni Arnulfo o ni Upong. Naibenta na raw ang lupa at bahay, pero may mga nakapagsabi na nakikita nila si Arnulfo sa bayan. Pagkarinig ng kwentong iyon, ay walang mapaglagyan ang tuwa ni Nelson. Nais niyang makitang muli ang kaibigan na kanya ring kababata. Kaya naman, isang araw, nagtanong-tanong siya kung saan sa bayan nakatira si Arnulfo at pinuntahan niya nga iyon. "Tao po! Tao po!" Tawag at katok niya pa sa may pintuan ng malaking bahay. Medyo nakadistansya iyon sa bayan at nasa loob ng compound na may mataas na pader. "Mukhang asinsado na si Upong ah. Nasa malamansyon na nakatira." Wika niya pa, pero wala naman siyang pakialam roon. Gusto niya lang kumustahin ang kaibigan kung ano na ang nangyari rito magmula noong mawala. Ilang saglit pa ay may nagbukas ng pintuan. Isang may edad na babae na siguro nasa mahigit 50 ang edad. "Ano pong kailangan nila?" Ako po si Nelson, matalik na kaibigan ni Arnulfo.
Nariyan po ba siya? Opo, nariyan naman si Sir. Pero hindi siya tumatanggap ng bisita ng umaga. Bumalik na lang po kayo paglubog ng araw. Ah, ganun po ba? Ibig sabihin, babalik pa pala ako mamaya. Pabalang naman na sumagot ang matanda. Hindi naman iho. Pwede namang wag ka na rin bumalik para hindi ka na babalik dito mamaya. Di ba? Ang simple naman noon. Wika pa noon, sabay sara ng gate ng pabagsak. Nagulat pa si Nelson dahil sa lakas ng pagkakabagsak ng gate. Grabe naman yun. Nagtatanong lang ng bara agad. Napapailing na lang siya. Pero kahit ano pa man ay babalik pa rin siya sa kinagabihan dahil gusto niya talagang makita ang dating kaibigan. Pagkarating niya sa bahay ay naabutan niyang naroon ang asawa niyang si Lydia sa harapan ng bahay. Nilalaro at pinapalakad-lakad ang 3 taong gulang nilang anak na si Lorenzo. Mahal, kumusta ang lakad mo? Nagkausap ba kayo noong Arnulfo? Hindi nagpapahinga raw. Gabi pa raw iyon gigising. Panggabi yata ang mga transaksyon, kaya tulog sa umaga. Ah, okay. Sige, ikaw na muna magbantay kay Renz. Pagluluto lang ako ng ulam natin na pantanghalian. Okay, sige. Pagsangayon pa ni Nelson. Kinagabihan nga ay bumalik siya sa bahay ni Arnulfo. Isang katok pa lang ay nagbukas na yun agad. Pinapasok siya ng masungit na katulong. Pinatayo lang siya sa tapat ng malaking bahay sa loob noong compound. Ilang saglit pa ay bumukas na ang malaking pintuan ng bahay at iniluwa si Arnulfo. Halos hindi niya na makilala ang lalaki dahil nasa 12 taong gulang lang si Arnulfo noong huli niya itong makita. Si Nelson naman noon ay 10 taong gulang pa lamang, kaya hindi siya sigurado kung ang lalaking lumabas sa pinto ay si Arnulfo na ba talaga. Nelson, ikaw na ba yan? Arnulfo, ikaw yan? Oo, ako nga. Lintik tol, very long time no see ah. Ano nangyari sa'yo? Mula noong mawala ka, ay hindi ka na nagpakitang muli. Mahabang istorya tol. Pero ang mahalaga ay natupad ko na ang pangarap kong yumaman. Wow, talaga? E di may pamilya ka na rin? Asawa't anak ba ang ibig mong sabihin? Oo. Ah, oo. Taon-taon ako nagkakaroon noon. Pero taon-taon rin ako nagpapalit. Hindi nagkakasundo eh. Wow, para namang damit lang ah. Kapag nagamit na o di kaya masikip ay kailangan ng palitan. Abay oo naman. Wika pa ng kaibigan, sabay yakap noon sa kanya noong makalapit. Tila nangilabot naman si Nelson noong yakapin siya ni Arnulfo. Maliban sa sobrang puti nito, umas tamang sabihin na maputla. Napakalamig rin ang balat nito na animoy isang bangkay. Anong nangyari sa'yo, tol? Galing ka bang freezer? Sobrang lamig ng balat mo eh. Ah, pasensya ka na. Galing kasi ako sa kwarto na aircon. Eh ikaw, may asawa't anak ka na? Ah, oo. Naroon sa bahay kasama ko. Umuwi kami kasi may malubang sakit si tatay. At kinuha na nga siya sa amin noong nakaraang buwan lang. Uy, condolence tol. Salamat tol. Saan inilibing? Sa public cemetery lang tol. Ah, okay. Ano, tara, punta tayo sa bahay nyo. Gusto ko makilala ang mag-ina mo. Sige ba? Okay, tara. Lucia, pakibuksan mo ang gate. Aalis muna ako saglit. Gusto ko lang makilala ang asawa't anak nitong kababata ko. Wika pa ni Arnulfo na malawak ang ngiti. Bumiyahe na nga ang dalawang magkaibigan papauwi sa bahay nila Nelson. Kahit dati silang magkaibigan, ay tila hindi kilala ni Nelson ang lalaking kasama. Iba na ang mga ngiti nito, parang may lihim na itinatago. Tapos ang amoy nito ay kakaiba. May kakaibang lansa na tinatakpan lang ng amoy ng matapang na pabango.
Pagkarating sa bahay ay pinatuloy ni Nelson si Arnulfo. Tol, ito yung asawa ko, si Lydia. Ito naman ang anak namin si Lorenzo o Renz. Wow, napakaganda ng asawa mo, tol ah. Pwede bang akin na lang? Joke lang. Mga ganitong tipo kasi ng babae rin ang gusto ko. Kaso wala akong matagpuan maliban ngayon. Dahil sa mga binitawang salita, ay nakaramdam ng kaunting pagkainis si Nelson, pero pinigilan niya lang. Saglit silang nagkamustahan, pero hindi sila nagkausap tungkol sa naging karanasan ni Arnulfo noong mawala ito. Makalipas lang ang 20 minutos ay nagpaalam na rin si Arnulfo na uuwi na. Babalik na lang daw ito sa ibang araw. Noong makaalis na ang binata, ay saka palang nagsalita si Lydia. Mahal, sigurado ka? Kaibigan mo yun? Kakaiba manalita Harap-harapan sa'yo kung magpahaging sa akin. Oo, kaibigan ko yun nung bata pa kami. Pero sa tagal ng panahon na hindi ko na siya nakita, hindi ko na rin siya kilala. Pero kahit papaano, naroon pa rin naman ang ugali niya na may pagkamayabang magsalita at mapagmataas. Pero maliban roon, ay may kakaibang pagkatao akong nararamdaman sa kanya. Marahil hindi maganda ang kanyang pinagdaanan mula noong maglayas siya. Wika pa ni Nelson na halatang dismayado noong makitang muli ang kababata. Dahil sa wala nang makakasama ang ina ni Nelson na si Nanay Linda, kaya doon na rin sila nanirahan sa probinsya para may makasama ito. Nag-apply na lang din siyang driver ng jeep para meron siyang hanap buhay. May mga araw naman na yung maliit na lupang kanyang nabili ang kanyang aasikasuhin para tamnan ng mais. Hindi lang sila makakapagbenta, makakakain rin sila ng produkto nito. Isang araw noon, nasa pamamasada pa si Nelson nang makita ni Lydia ang sasakyan ni Arnulfo na nakaparada sa tapat ng bahay. Kaya naman, nagmagandang loob siyang labasin ito upang patuloyin. Hindi naman magtatagal ay darating na rin si Nelson. Bago pa siya makalabas ng bakuran ay nakita niyang bumukas ang bintana ng sasakyan. Nagsalita ang lalaki. Si Nelson, nariyan? Ah, wala pa. Pero paparating na yun, galing mamasada. Ah, ganun ba? Sige, dumaan lang ako. May dala ko para sa inyo. Oh, tanggapin mo. Sabihin mo na lang kay Nelson na napadaan lang ako. Wika pa ni Arnulfo, sabay abot ng plastic na may lamang chocolate at cake roll. Lydia, kung sakaling gusto mong magkaroon ng ibang klase ng pamumuhay, ay sabihan mo lang ako. Lahat ng maaaring gustuhin ng isang babae ay meron ako. Pera, alahas at malaking bahay, at kung ano-ano pa. Tawagan mo lang ako. Pwede mo rin kunin kay Nelson ang numero ng telepono sa bahay ko. Nag-iwan ako sa kanya para kung sakali mang kailanganin nyo ng tulong ko ay matatawagan nyo ako. Okay Arnulfo, salamat. Pero kontento na ako kung anong meron kami sa ngayon. Masaya ang aming pagsasama ni Nelson at nakakakain ng sapat. Ah, oo, alam ko naman yon. Ang sa akin lang naman ay baka magbago pa ang isip mo at gusto mo na ng marangyang pamumuhay. Huwiling akong ibigay sa iyo iyon o ang lahat ng gustuhin mo. Wika ni Arnulfo. Kumindat iyon, saka isinara na ang bintana ng sasakyan at umalis na. Noong makauwi si Nelson, ay sinabi agad ni Lydia na dumaan ang kaibigan nito. Pati na ang mga pagdiskarte nito sa kanya ay inamin niya rin. Kaya naman, doon na nagsimulang magalit si Nelson sa kaibigan. Wala na siyang balak na pakisamahan ito ng maayos o dalawin pa sa bahay nito. Sinabihan niya rin ang asawa na huwag nang tatanggap ng kahit ano mula roon. Nagpatuloy ang masayang pagsasama ni Nelson at Lydia. Kahit papaano ay sapat rin ang kinikita niya sa pamamasada at nakakaipon pa kaunti. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo habang nagkakape siya sa loob ng kanilang bahay.
Nabitawan niya ang tasa at nawalan na rin siya ng malay. Kaya naman, natarantang magtawag ng tricycle si Lydia upang madala ang asawa sa ospital sa kabilang bayan. Matapos ang pagsusuri, ay nagulat sila sa sinabi ng doktor. May malalang sakit daw sa baga si Nelson. Lalo na noong makita ang x-ray nito, tila naaagnas na raw ang baga na sadyang nakapagtataka dahil hindi naman ito naninigarilyo at wala ring nararamdamang kakaiba sa katawan. Kahit ubo ay bihira rin magkaroon. Ang sabi ng mga doktor ay meron silang available na gamot sa mismong ospital na iyon. Pero malaki ang gagastusin dahil imported pa ang mga gamot na iyon. Nangangailangan ng 300,000 para sa gamot at 100,000 naman para sa ibang serbisyo ng ospital. Tila mababaliw na si Lydia sa kanyang dinadalang problema. Niwala sa kalingkingan ng kailangang pera ang ipon nila na hindi pa nga aabot ng 20,000. Doon niya naalala ang alok sa kanya ni Arnulfo. Kaya habang tulog si Nelson, ay kinuha niya ang wallet nito at hinanap ang numero ni Arnulfo. Lumabas siya at naghanap ng telepono. "Hello, Arnulfo. Si Lydia ito. Kailangan ko ng tulong mo. Nasa ospital kami ngayon ni Nelson. Ayokong maging asawa mo, pero handa akong gawin ang lahat ng gusto mo. Basta tulungan mo lang kami." "Magkano ba ang kailangan mo?" 500,000 sana. Nanginginig na boses na wika pa ni Lydia. "Okay, walang problema." "Anong gusto mong kapalit?" tanong naman ni Lydia. "Siguro naman, alam mong gusto kita, di ba? E di, isang beses na serbisyo lang sa kama ay sapat na." "Okay, sige. Handa akong gawin ang lahat para sa buhay ng asawa ko." Sagot naman ni Lydia habang tumutulo ang luha. "Sige, hintayin mo ako riyan at susunduin kita." Wika pa ni Arnulfo. Makalipas ang kalahating oras, ay pumarada na ang sasakyan ni Arnulfo sa tapat ng ospital. Tahimik na sumakay si Lydia sa sasakyan ng lalaki. Pagkarating sa mansyon nito, ay diretso na sila sa silid. Nanlalamig ang mga palad ni Lydia ng mga oras na iyon. Alam niyang mali ang kanyang gagawin, pero handa siyang gawin iyon. Mailigtas lang ang buhay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Nagbukas ng drawer si Arnulfo at naglabas ng 5 bundle na lilibuhin. Ibig sabihin, 500 piso na lahat iyon at inilapag sa lamesa. "Ito ang magiging bayad ko sa iyo, Lydia. 500 piso, in cash. Kahit anong trabaho ang gawin mo, hindi mo ito kayang kitain, kahit pa sa 1 taon. Pero dahil sa mabait at galanti ako, kaya handa akong magbayad ng ganito kalaking halaga para lang sa 1 gabing kalinga mo." Hindi umiimik si Lydia dahil hindi matanggap ng kanyang konsensya ang kasalanang gagawin. Ilang saglit pa ay may kumatok sa pintuan. Si Arnulfo ang lumapit roon. May iniabot ang katulong sa lalaki. Noong bumalik si Arnulfo, ay may dala na iyong kulay ginto na baso. "Oh, Lydia, inumin mo ito." Sabay abot noon sa magandang ginang. "Ano ito?" "Isang mamahaling wine na galing pa sa abroad." "Hindi ko kailangan ito. At kung may pampatulog man ito, ako na ang magsasabi sa iyo na willing akong gawin ito. Kaya hindi mo ako kailangan patulugin." "Ano ka ba? Ang dami mo pang sinasabi. Hindi kita patutulugin. Gusto ko lang na marelax ang katawan mo. Sige na, inumin mo na yan nang makapagsimula na tayo at makabalik ka na rin agad sa asawa mo." May kaunting sungit sa boses ni Arnulfo. Dahil sa madilim ang silid, kaya hindi makita ni Lydia kung ano ang laman ng basong iyon. Pero wala na siyang choice. Ininom niya na nga iyon. May nalasahan siyang kaunting tamis at lasang wine nga iyon. Pero may kakaibang lapot at may naiiwang lasa ng kalawang sa dila.
pero hindi niya na inalam pa kung ano iyon. Matapos niya iyon mainom ay agad na siyang bumagsak sa malambot na kama at nawala ng malay. Saka naman lumapit sa kanya si Arnulfo at siniil siya ng halik. Pero ang totoo, hindi iyon halik na para sa pagnanasa, kundi pinapasahan niya ang ginang ng maraming laway para maging ganap ang proseso ng panghahawa bilang isang aswang. Dugo rin mismo ni Arnulfo ang naroon sa baso na ininom ni Lydia, na hinaluan lang ng matamis na wine para hindi masyadong kaduda-duda kapag ininom. Matapos makapagpasa ng maraming laway sa bibig ng ginang, ay huminto na si Arnulfo. Kumuha siya ng alak at naglagay sa isang mamahaling baso, saka umupo na lang sa may bintana habang nakatingin sa bilog na buwan ng nakangiti. "Mula sa gabing ito, akin ka na, mahal kong Lydia." Bulong pa nito na hindi mapalis ang tuwa sa mukha. Makalipas ang isang oras ay nagising na si Lydia. Gulat na gulat kung bakit siya nakatulog. Sinabi naman ni Arnulfo, "Nakalimutan mo na ba? Pagod na pagod ka sa dami ng ating ginawa. Pero hayaan mo na, kahit wala kang maalala. Siguradong hahanap-hanapin mo ako." Uwi ka pa noon nang umiti ng nakakatakot. Lalo pang kinilabutan si Lydia noong makita ang mabilis na pagpula ng mata ng lalaki, pero bumalik din naman iyon agad sa dati. Inusisa ni Lydia ang kanyang mga kasuotan. Walang naalis sa kanya, kahit ang pang-ibaba. Kaya sa tingin niya ay mukhang wala namang nangyari sa kanila ni Arnulfo. Babae siya, kaya siguradong mararamdaman niya kung may nakialam sa kanyang katawan. Kaya nagtataka siya kung bakit pa siya pinatulog kung wala naman pala itong gagawin sa kanya. Pero kahit ano pa man ang intensyon noon, ay wala na siyang pakialam. Basta tumupad siya sa kasunduan na sasama ng isang gabi sa lalaki. Dinampot niya na ang pera sa lamesa at inilagay sa bag. "Aalis na ako. Salamat sa tulong mo. Tatanawin ko itong malaking utang na loob." Mahinang wika ni Lydia. Sabi naman ni Arnulfo, "Huwag kang magpasalamat, Lydia. Dahil sigurado naman akong ikaw mismo ang mag-o-offer ng buhay mo para ialay sa akin sa susunod." Hindi na iyon pinansin pa ni Lydia at inisip na mukhang nababaliw na ang lalaki. Dali-dali na siyang lumabas ng kwarto at lumabas na rin ng bahay. Nagulat siya noong makitang may isang kotse ang nakaabang sa kanya roon sa labas. Naroon din ang katulong na babae. "Iha! Diyan ka na sumakay. Bayad na yan ni Sir. Ihahatid ka niyan pabalik sa ospital. At kung hindi ka sasakay dyan, ay maglalakad ka hanggang sa kabilang bayan. Dahil wala nang bumabiyahing sasakyan sa ganitong oras." Napatingin si Lydia sa relo niya sa kamay. Nakita niyang pasado 11:30 na pala. Tama ang matandang katulong. Wala na siyang masasakyan pa. Kaya sumakay na siya doon sa kulay itim na kotse na naghihintay sa kanya sa tapat ng bahay. Walang kaimik-imik ang driver habang bumabiyahe sila. Kaya naman, hindi na rin nagsalita pa si Lydia. Wala namang naging aberya. Katamtaman ang bilis ng takbo at maingat sa pagmamaneho ang lalaki. Pagkarating sa ospital, ay kusang kumalas ang lock ng pinto ng kotse. Kaya lumabas na rin siya agad ng sasakyan. Pagkalabas niya ay agad na rin iyong umalis. Papasok na sana siya sa ospital nang makaramdam ng kakaiba sa kanyang bibig. Lasang kalawang. Kaya naman nagpunta muna siya sa gilid at doon dumura. Nagtataka siya dahil napakalapot ng kanyang laway at tila walang pagkaubos. Tiniis niya lang iyon at pumasok na sa ospital. Dahil sa hating gabi na, kaya dumiretso na lang muna siya sa kwartong pinaglagyan sa kanyang asawang si Nelson.
Natulog na lang siya sa upuan katabi noon. Sumapit ang madaling araw. Nakaramdam siya ng sobrang gutom. Nagulat pa siya dahil noong imulat niya ang kanyang mga mata ay mapula ang paligid na tila ba may dugo ang kanyang mga mata. Pero matapos kusut-kusutin ay bumalik naman sa normal ang kanyang paningin. Lumabas siya ng silid para maghanap ng mabibilhan ng pagkain. Pero noong mapadaan siya sa pediatric section ay nakaamoy siya ng sobrang bango. Tila hinog na langka. Mas matamis pa doon ang amoy. Pero wala siyang nakikitang pagkain roon maliban sa mga sanggol at bata. Kaya dali-dali siyang naglakad papalabas. Tila gusto niya nang kagatin ang mga sanggol na kanyang nakikita dahil alam niyang doon nagmumula ang mabangong samyo. Dumiretso siya sa isang tindahan sa tapat at bumili ng nakatimplang kape. Bahagya namang naibisan ang pagkalam ng kanyang sikmura. Pero alam niyang babalik ang kanyang gutom kapag naamoy niya uli ang mga bata sa loob ng ospital. Kaya mas pinili niyang doon na lang matulog sa waiting area sa labas. Kinabukasan ay binayaran niya na ang magiging gamutan ni Nelson, pati iba pang mga bayarin. Kaya naman agad nang sinimulan ng mga doktor ang trabaho nila. Makalipas ang 2 linggong gamutan ay gumaling na si Nelson at naiuwi na rin sa bahay. Pero ipagpapatuloy pa rin ang pagpapainom noong mamahaling gamot. Kinausap ni Nelson si Lydia at tinanong kung saan galing ang malaking pera. Umamin naman ang asawa na galing iyon kay Arnulfo. Maging ang kanyang sarili ay ibinayad niya. Pero mukhang hindi iyon ang nais ng lalaki dahil wala naman raw iyong ginawa sa kanya. Kaya naman kahit nadismaya ay nakahinga na lang din ng maluwag si Nelson. At least walang pisikal na ugnayan ang namagitan kina Arnulfo at Lydia. Muli pang lumipas ang mga araw. Doon na nagsimulang magtaka si Arnulfo sa kanyang asawa. Palaging wala ito sa kanyang tabi kapag nagigising siya ng hating gabi. Tapos maaabutan niya sa kusina na kumakain ng sariwang karne. Noong una ay binabaliwala niya lang dahil sinasabi naman noon na nagutom raw. At iyong karne na kinakain ay hindi naman daw sariwa dahil pinakuluan naman iyon bago ilagay sa ref. Pero lalo pang naging madalas ang ganoon. Lalo na noong pati ang mga alagang manok ay iniisa-isa na rin ni Lydia na sipsipin ang dugo diretso sa leeg. Doon na napagtanto ni Nelson na nagiging aswang na ang kanyang asawa. Kaya wala na siyang pagpipilian, kundi ang wag na iyon palabasin ng kwarto. Hindi niya alam kung saan niya ipapagamot. Wala naman siyang kakilalang albularyo sa lugar nila. Nakakausap niya naman si Lydia ng maayos kapag umaga, pero pagsapit ng gabi ay nagbabago na ang ugali nito. Isang gabi, nakaramdam ng pagkaihi si Nelson kaya siya nagising. Nakita niyang wala na naman si Lydia. Pinuntahan niya sa kusina pero wala. Ganon din sa kulungan ng mga manok sa labas, wala rin. Kaya nagtuloy na siya sa banyo. Noong papabalik na siya sa kwarto, ay may naririnig siyang mahinang pag-ungol sa silid ng kanyang ina. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niyang nakasagpang na si Lydia sa liig ng kanyang inang si Aling Linda. Dali-dali niya iyong nilapitan at binalya. Natauhan naman si Lydia. Nagsumiksik sa gilid ng kwarto habang sinasabing, "Patawarin mo ko, Nelson. Hindi ko sinasadya." Nakita niyang wala nang malay ang kanyang ina. Naisip niyang dalhin iyon sa ospital. Lumabas muna siya ng silid at ginising ang kanyang anak sa kabilang kwarto. Ayaw niyang iwanan iyon dahil lalabas siya ng bahay para tumawag ng tricycle. Baka iyon naman ang kagatin ni Lydia. Pero noong muli niyang balikan ang ina, ay hindi na iyon humihinga. Kaya naman, napahagulgul na lang siya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin.
hindi niya rin magawang saktan ang kanyang pinakamamahal na asawa. Lalo at napagtanto niya na hinawaan iyon ni Arnulfo ng pagkaaswang noong panahong humihingi ito ng tulong para maipagamot siya. Kinabukasan ay tumawag siya sa punerarya upang maasikaso ang labi ng ina. Pinalamayan niya rin iyon ng 2 gabi bago ipinalibing. Mula noong mamatay ang kanyang ina, ay ilang araw din na hindi sinusumpong ng pagkaaswang niya si Lydia. Maaaring dahil sa marami itong nakonsumong dugo, kaya matagal na uli magugutom. 1 linggo matapos mailibing ang nanay ni Nelson, ay nagulat siya noong makitang naroon na sa loob ng bakuran nila si Arnulfo. "Best friend! Kumusta?" Maiksing wika pa noon na may kakaibang ngiti. Mabilis umakyat ang dugo ni Nelson sa kanyang ulo at dali-daling bumaba. Isang malakas na suntok ang kanyang ibinigay sa pagmumukha ng lalaki. Pero nagulat siya dahil tila sumuntok siya sa isang pader at parang siya pa ang nabalian ng buto sa kamay. Ni hindi nga natinag ang pagmumukha ni Arnulfo. "Ganyan na ba, Nelson, ang bagong paraan ng pagtanggap ng kaibigan ngayon?" Nakangiting wika ni Arnulfo. "Hayop ka! Akala ko kaibigan kita! Yun pala, isa kang traidor! Wala kang pinagbago, Upong! Ikaw pa rin ang Upong na masama ang ugali noong bata pa ako! Upong na kahit ikamatay ng sariling ama, ay tatanggapin, makamit ng ang gusto! Kaya pati ako ay tataluhin mo na para sa pagnanasa mo sa asawa ko!" Nakangiti pa rin si Arnulfo at dahan-dahang naglakad papasok sa bahay nila Nelson. Mabilis pumasok si Nelson at dumiretso sa kusina upang kumuha ng itak. Naabutan niyang prenteng nakaupo sa isang sofa si Arnulfo. Bigla namang lumabas ng silid si Lydia habang yakap ang anak. "Lumayas ka sa pamamahay ko! Aswang ka!" sigaw ni Nelson. "Oh, grabe ka naman! Kararating ko lang, pinapalayas mo na ako. Magkwentuhan muna tayo saglit. Lalo at baka ito na ang huling kwentuhan natin. Maupo ka muna. Huwag kang mag-alala, busog ako. Katatapos ko lang kumain ng laman loob ng isang napakagandang dalaga na nadaanan ko kanina sa plaza na naghihintay sa kanyang na late na boyfriend. Sige na, huwag ka nang mahiya. Diba, ilang beses mo nang itinatanong kung anong nangyari sa akin noong mawala ako matapos mamatay si Itay?" Dahil sa pagkakuryoso ay naupo nga si Nelson sa upuan habang hawak pa rin ang mapurol na itak. Nagsimulang magkwento si Arnulfo. "Matapos mailibing si Itay, ay nabalitaan kong inihinto na ang operasyon ng paghuhukay doon sa bundok dahil sa trahedyang nangyari. Kaya naisip kong wala nang tao sa lugar na iyon. At maaaring naroon lang ang kayamanan na hinahanap nila. Naka-expose at naghihintay na may umangkin. Kaya nag-impake ako ng damit at pagkain. Nagpunta ako sa bundok na iyon. Pinasok ko ang kuwebang gumuho ang bukana. Sa bandang dulo noon ay mas lalong kumikipot ang butas. Maraming pasikot-sikot. Hanggang sa marating ko ang butas na kailangan ko ng gapangin para makapasok. Sakto lang roon ang katawan ko. Hindi ako makagapang dahil sa sikip. Kaya parang uod na ang ginawa ko para makatagos. Pagkatagos ko sa napakahabang butas na iyon, ay doon ko nakita ang isang altar. At nasa likuran noon ang mga kayamanan na hinahanap ng marami. Alam kong hindi ko mailalabas iyon. Maaaring makapagbitbit lang ako ng 2 o 3 tipak ng ginto. Pero ayos na iyon. Babalikan ko na lang. Yun ang plano ko noon. Pero noong bumalik na ako sa butas, ay may bahagi ng gilid ang natibag. Hindi na ako kasya. Isang dangkal na lang ang laki ng espasyo na natitira. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Dahan-dahan kong inialis ang mga gumuhong lupa para muling magbalik ang orihinal na lawak ng butas. Pero bago ko pa yun matapos,
ay dalawang nilalang ang lumapag sa likuran ko. Mag-asawang aswang ang mga iyon. Sila ang pinuno ng pamayanan ng mga aswang sa likuran ng bundok. At ang altar na naroon ay altar nila. Bigla akong sinunggaban ng babaeng aswang para sana kainin. Pero pinigilan siya ng lalaki at sinabing bakit hindi na lang ako hawaan para maging katulad nila at ako ang kanilang magsisilbing anak. Kinausap naman ako ng lalaking aswang at inalok na maging anak-anakan nila. Sa kanila na raw ako titira at ibibigay nila lahat ng gustuhin kong kayamanan. Kahit pa lahat ng kayamanan na naroon sa likuran ng altar. Sinabi ko na oo, handa akong talikuran ng pamilya ko, basta't maging mayaman lang ako. Sa mismong oras na iyon ay sinalina nila ako ng pagkaaswang at pinainom ng maraming dugo nilang dalawa. Walang anak ang mag-asawang iyon, kaya naman ako ang nagsilbi nilang anak sa mahabang panahon. Pero sa katagalan ay hindi na ako nakontento sa pamumuhay namin sa bundok. Oo, marami akong ginto, diamante at kung ano-anong mga alahas. Pero ayaw ni ama na sa syudad kami manirahan. Kaya anong silbi ng napakaraming kayamanan kung nakatira naman ako sa kubo na yari lang sa kahoy, kawayan, pawid at anahaw. Isang gabi noon, naisip kong palayain na ang sarili ko. Ninakaw ko ang itim na bato na siyang pinagmumula ng mataas na kapangyarihan ni ama. At habang namamahinga siya, ay sinaksak ko siya sa gilid ng ulo. Huli na noong magising siya dahil tumagas na ang kanyang dugo at mas malakas na ako sa kanya dahil nasa akin ang itim na bato na kaloob ng meteor. Ganon din ang ginawa ko kay ina. Pagkatapos noon ay saka ko binalak umalis sa aming pamayanan. Dala ang isang bag ng kayamanan. Pero may hindi pa pala ako alam. Dahil sa ako ang hinirang na anak ng mag-asawang pinunong aswang, ibig pala sabihin kapag namatay sila ay ako ang magiging sunod na pinuno. Noong papalis na ako sa pamayanan ay bigla na lang ako napako sa aking kinakatayuan bago ako makalabas sa aming pamayanan. Nilapitan ako ng aming pantas na mangkukulam roon. Sabi noon, "Hulaan ko, pinatay mo ang ating pinuno. Matagal ka ng aswang upong, pero mangmang ka sa ating tradisyon at paniniwala. Hindi ka makakaalis rito hanggat hindi mo tatanggapin sa iyong puso ang pagiging pinuno ng pamayanang ito. Kung gusto mong bumaba ay pwede iyon, pero hindi mo tatalikuran ang pagiging pinuno. Iyon lang ang tanging paraan." Wika pa noon. Kaya sa mismong gabing iyon ay binasbasan ako at hinirang na pinuno ng aming pamayanan. Matapos noon ay bumaba na ako sa bayan kinabukasan, kasama ang ilan sa aking mga tauhan na aswang. Bumili ako ng mansyon sa bayan para ma-enjoy ko ang pagiging mayaman at ang pagiging aswang. Mahabang pagkikwento pa ni Opong, sumagot naman si Nelson. Sina Aling Andrea at mga kapatid mo, anong ginawa mo sa kanila? Kinuha ko sila at pinatira sa mansyon. Pero hindi nila matanggap ang bago kong katauhan. Kaya kinain ko ang mga kapatid ko. Tapos si inay naman ay ipinakain ko sa mga tauhan kong aswang. Hayop ka, Opong. Pati sarili mong pamilya, nagawa mong biktimahin? Galit na bulalas pa ni Nelson. Mali ka dyan, Nelson. Magmula noong maging aswang ako, ay tinalikuran ko na ang aking nakaraan bilang tao. Kaya ibig sabihin, ang pamayanan na ang aking bagong pamilya. Hindi sila inay. Kaya wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa kanila. At ngayon, malungkot ako dahil mag-isa lang ako sa buhay. Tanging ang mga tauhang aswang lang ang nakakasama ko. Kaya nangangailangan ako ng makakasama rito. Inutusan ko si Tatang, ang mangkukulam sa aming pamayanan, na kulamin si Tatay Samuel mo. Para kapag namatay iyon, ay uuwi ka rito at makakasama kitang muli, gaya noong mga bata pa tayo. At natupad nga ang nais ko na mapauwi ka. At hindi lang yun, may bonus pa. May dala kang napakagandang dilag na nababagay para aking maging reyna sa aming pamayanan.
Sabi naman ni Nelson, kahit ano gawin mo, ay hindi mo maaagaw sa akin si Lydia. Sumabat naman si Lydia na naroon sa may pintuan ng silid. At hindi ako sasama sa iyo, aswang ka. Tumawa naman ng malakas si Arnulfo na umiiko pa sa buong bahay. Anong hindi sasama? Tapos na! Nagawa ko na ang dapat gawin. Akin ka na, mahal kong Lydia. Sumigaw naman si Nelson. Nababaliw ka na, Upong. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Teka lang, Nelson. May kulang pa sa mensahe ko sa iyo. Akala mo ba, hindi ko alam na aswang na rin niyang si Lydia? Siya ang pumatay sa nanay Linda mo. Tama ba? Alam mo rin na gabi-gabi ay kumakain siya ng buhay na manok. Oo, pero dati lang yun. Gumaling na siya ngayon. Sagot naman ni Nelson. Gumaling? O hindi pa nauubos ang dugo ng iyong inay na nasa kanyang sistema? Kaya hindi pa siya nagiging aswang uli. Kapag manok ang kanyang kinain, ay halos araw-araw niyang kakailanganin kumain ng isa. Pero kapag nakasipsip siya ng dugo ng tao, tatagal siya ng 1 buwan na hindi siya aatakihin ng pagkaaswang. Nakaka3 linggo ka na mahigit, Lydia, at 1 linggo na lang ay papatay ka ng muli. Sino sa kanila? Si Nelson ba ang isusunod mong bibiktimahin? O ang anak niyong si Lorenzo? Pero kung ayaw mong isa sa kanila ang mapatay mo, alam mo naman kung nasaan ang bahay ko, di ba? Hindi ka mauubusan ng makakaing tao roon. Lahat ay sariwa at mga bata. Ikaw na ang bahalang magdesisyon, Lydia. After all, kalahi na kita, my love. Wika pa noon at tumayo. Hindi nakapagpigil ng galit si Nelson. Agad na rin siyang tumayo at dinaluhong ng pagsaksak si Arnulfo. Pero nagulat siya noong mapasubsob siya sa sofa na inuupuan noon. Wala na ang lalaki. Narinig niya na lang iyon na muling nagsalita. Pero naroon na sa may pintuan papalabas. Hihintayin kita sa bahay, Lydia. Wika pa noon at bigla nang nawala. Narinig na lang nila ang tunog ng kotse noon na papalis na. Napalugmok sa sahig si Nelson habang umiiyak. Nilapitan na rin siya ni Lydia at Lorenzo na umiiyak na rin pareho. Hindi nila alam ang gagawin. Mukhang wala na silang takas. Sa tadhanang si Arnulfo lang mismo ang may gawa. Mahal, huwag kang mag-alala. Pangako, pipigilan ko ang sarili ko na huwag makapambiktima ng tao. Mag-aalaga tayo ng maraming manok. Bukas na bukas, mamili tayo ng maraming buhay na manok sa bayan. Para kung sakaling atakihin ako ng pagkaaswang, ay iyon na lang ang kakainin ko. Umiiyak na wika pa ni Lydia. Bagamat iyon rin ang naiisip na solusyon ni Nelson, hindi pa rin siya kumbinsido na sapat iyon para makontento sa ganoong pagkain si Lydia habang buhay. Kinabukasan nga ay namili sila ng maraming manok na native. Bumili rin sila ng papalakihing 45 days na manok. Kaya naman, napuno ng kulungan ng manok ang likuran ng kanilang bahay. Napapatanong tuloy ang mga kakilala nila kung may balak pa silang magtinda ng manok. Sabi naman ni Nelson na oo. Kapag sobrang dami na ng kanilang manok, ay baka kumuha na raw sila ng pwesto sa palengke sa bayan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa huling bahagi nito. Hindi po ito series ha. Isang kwento lang na mahaba kaya hinati-hati ko. Hindi ko kaya mag-record ng isang buo na sobrang haba. Kaya kailangan pong hatiin. Pasensya na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.